Oops! Wait lang mga kasaksid, bago nyo pagpatuloy ang video, kayo ba ay wala pang Fuya fertilizer na ginagamit? Nako, tamang-tama yan dahil naandito na ang Goshen All-Purpose Fuya Fertilizer para sa ating mga halaman. Kahit anong halaman mo, mapapalay, gulay o prutas man yan, pwedeng-pwede ito sa'yo. Kaya ano pang hinihintay mo? Nasa baba kung paano umorder. Tara, mag-Goshen All-Purpose Fuya Fertilizer na tayo. Let's go! Welcome. Yung Baylor DJI. So yun mga, ito na po yung nihintay nating lahat. Ayan. Ayan ang drone na pwede nyong sakyan. Ayan mga ito na. So, ang magpapakilala sa atin, dito yan syempre sa company na Grainsco. Walang iba kundi, sir, anong pangalan nila, sir? Sir Marwin po. Sir Marwin, sir, pwedeng ilibot nyo kami dito sa inyong okay. At yung specs. Ito yung pinakabago natin na model from DJI. Okay. Ito yung tinatawag nating DJI Agras T50. Agras 350. T50. Okay. So, T50, ang previous model nito, last year yung T40. T40. So, yung capacity ng spraying tank ng T50 natin is nasa 40 liters. 40 liters? 40 liters po yung capacity niya. Itong tanke, pwede po nating palitan to ng, for example, gusto nyo magsabog tanim ng palay o bini o yung granular na fertilizer. Pwede nating palitan to ng tanke yung pangsabog tanim. Yung capacity naman nun sa mga 50 kilogram. 50 kilogram. So, isang sako ng Isang sako pwede mo ilagay dito. Yung pwede nating ilagay. Yung operating nito is fully autonomous lahat. No? Ginagamitan natin ito, remote control. Okay. Hindi nyo na kailangang bumili ng separate na mobile gadget like tablet or cellphone. Dito na lahat, may screen na lahat. May screen na rin So, siya. lahat ng operation, lahat ng control, dito lahat. Okay. So, yung operation, sabi ko na, autonomous lahat. So, basically, ang gagawin mo na lang, ipoprogram mo lang dito, no? Ano yung ilang liters per hectare, yung gusto mong i-spray, ano yung height, okay? Ano yung speed, ano yung spacing between the route. Yan na sir, automatic naman. Dito na lahat. So, after mo ma-set lahat ng parameters, pag na-program mo siya, i-upload ngayon yan ng remote dito sa drone. And then yung drone na yung mag-execute ng operation, autonomous. Okay. So, automatic lahat. Ilang oras siya sir yung... Yung 1 hectare natin is abutin lang siya ng mga maximum na yung pinakamataas na yung 7 minutes. Oh, grabe. So 1 hectare like 5 to 6 minutes, mga ganun lang. 5 to 6 minutes, makuha na nila yun. Then yung charging naman ng battery natin, one battery mapupuno na yun within 9 to 12 minutes charging. Oh, mabilis lang. Mabilis lang siya. Mabilis pa sa cellphone sir. Mas mabilis pa siya sa kahit anong saksakan sa bahay sir. Gagamitan natin siya ng yung kanyang ito yung dedicated niya na charger. Ayun yung battery natin. Okay. Kumbaga itong isasaksak sa may Sa direkta kuryente. sa kuryente. Then, Tapos mula dito dadaloy na papunta dito. Okay. So pwede rin tayong gumamit ng generator. Meron din siyang generator na from DJI itself also. Nasa mga 225 naman yun. Yun, gagamitin mo. For example, nasa field ka, wala kang source ng kuryente. So pwedeng generator yung gamitin mo. Ganun pa rin yung charging speed niya, 9 to 12 minutes. So, yung isang battery natin, kaya niyang mag-cover ng 2 hectares. 2 hectares. One battery. One single charge, 2 hectares. Tapos 10 minutes lang. 9 to 12 minutes lang. Yung Pag bumili pa nito sir, ilang battery ang sa price natin na 1.2, meron ng dalawang battery, kasama na yung charging station niya, naka-package na yung training, no? Nakaset na yung training para sa dalawang controller. Okay, meron ng certificate na ibibigay doon sa controller. Yung certificate yung ginagamit natin para makakuha tayo ng license from lab, license ng controller, no? Pero yung pilot, pero yung aircraft natin, naka-register na siya. Free na yun. So once bumili ka ng drone sa amin, register na yung aircraft mo sa ka-app, may insurance na yun, and then 1 year warranty na siya, including parts and labor. Okay. 1 year yun. 1 year. So, ito sir, isang yung presyo sir? Magkano ulit yung 1.2. 1.2, okay. Meron ba siyang pagpipilian na
Merong mas mababang variant, mas malaki. Meron tayong ito, T25. Okay? T25. Exactly the same technology, same operation. Ang kaibahan lang niya is yung capacity ng tank is 20 liters lang. 20 liters to. Ito 40. So ito naman nasa mga 950. 950. 950. Ayan mga saksit, nagkaroon na ng linaw kung magkano nga ba ang presyo ng sa inyo, ng drone, di ba? Kasi di pa nila alam sir eh. So 1 point, nagre-range siya sa 900 to 1.2. 950 to 1.2. 1.2. Ayan mga saksit. So yun, dito yan sa Grainsco mga saksit. Sir, paano kayo mag-contact sir? Meron kaming meron kaming Facebook page, meron din, search nyo lang Grainsco, and then meron din kaming website, www.grainsco.com. Sa number sir, may matatawagan sila? Merong number doon. Ayun, tawagan lang nila yun. Ayun, mga saksit Yan, legit to, Grainsco. Makukuha na nyo ng drone. Yan. At hindi kayo magsisisi. Yes sir, thank you. Okay. So yun mga saksit, meron tayong palito Arion, sir. Claas, no? So, yung cabin naman to, 640. Yung model niya sir is Arion 640C. 165 horsepower naman siya. 165. So ideal to pag sa mga large scale plantation, yung sa mga corn plantation, pineapple plantation, mga ganun, mga banana plantation. So normally ito, mga client namin dito sir is nasa pineapple plantation. Sample ginagamit nila. Gold Philippines, yung ganun. So ito yung mga ginagamit nila. 165 horsepower. And then ito is German company siya. German company, German made din siya. Ayun, talagang malaki. Air condition na yan sir. Air condition yung cabin niya. And then yung shifting niya, hindi siya yung manual na shifting, bali na lang siya, yung pindot-pindot na lang. So, computerized yung niya. And then pwede rin siyang pwedeng, for example, lagyan natin ng GPS para yung sa autonomous na operation. Yes sir, thank you Okay. Pansin niyo ba mga saksi yung dati kong... hello! Pansin niyo ba mga saksi yung dati kong blinag na bagong harvester din? Sir, pwede bang sir, mabigyan niyo ako ng review dito sir sa bagong unit ng Pwede niyo ako mabigyan ng review dito sir? May vlog natin. Okay lang sir. Kasi ito yung inaanap ng mga farmers kasi na bagong harvester. Na Yanmar, na hindi na yung parang steering wheel na siya, di ba? Manibela na, hindi na yung bigyan niya. Pwede sir? Yes sir, pwede po. Medyo lang. Pwede na ako salita. Sige sir, ano ba yung sir? Harvester na. Sir, ito pong YH700 natin is steering type na siya. So pwede na po siyang mag 360. Yung sa mismong place niya po, pwede na po siyang umikot doon. Hindi katulad ng ibang type, joy type, yung tikambyo, na kailangan pong matras. Ito po, dire-diretso na po ang trabaho niya. Kagandahan pa po nitong Yanmar product natin, meron na po siyang tinatawag natin Smart Assist. Smart Assist. Na kahit na get na nasa ibang bansa ka or nasa ibang lugar ka, monitor mo pa rin yung unit mo kung nasaan, ilang oras siya nag-work sa araw na yon. May mag-notify sa'yo kung halimbawa man yung unit mo is nag-overheating through cellphone po. Yan po ang Japan technology ng pagkabago natin Yanmar. Sir, kasama na yung sa yung para pinupuntahan ng palay. Yes po. Ito pong ito po yung Yes sir, ito sir yung maliban po sa ito po yung bago ulit na tinatawag na itong boom type na Yanmar. So ito hindi natin kakailanganin ng 4 na tao, 5 tao. Ito kahit na 3 tao lang okay na. 2 bagger and isang driver. Sa 20 litrong tubig. Doon po sa kanya, meron po siyang tank, may 10 capacity po ng para sa ratun, i-spray o i-mix corn or palay, 10 sako.
para mapuno po yung mababasang tank niya. mabuti Then, ang puno ng babalik, halaman pupunta po sa may upang gilid, then makarating ang produkto sa itatapon po mga yung ugat nito. itatapon Para yung sa ilalagay iba po pang sa sako gabay yung kung paano mga gamitin ang na-harvest. Ada Boost sa iba Ano sir, pang di ba, tanim. di ba sa iba, Kaya, naglalagay pa sila sa sako? root Sa ano? crops Ito, tulad ng Ito po, kasaba, direct na po siya na sa truck, ganun. pupunin muna at sa iba pa, pupunin maaring muna sa bumisita tank sa niya. Adam Co. Then ilalabas Facebook ka page dito. para sa buong detalye. Ano yan, sino yung sasalo? Maaring Parang mabili ang Tao yung Ada Boost dalawang tao po na fertilizer sa mga Adam na Co. nandun sa branches gilid. at Sa gilid mga lang. agricultural Pupunin supply muna yung stores. ano. Pupunin muna, O kaya then naman ay pupunta sa tumawag gilid. sa isang lugar, Adam Co. yun lang hotline. ilalagay nila. 0917 Ito sir, mapapagit yung ba kung magkano yung ano nito sir? 2626. SRP. Hindi ko po Ako, mapabanggit si yung Kuya tamang Adam ban, na pero nagsasabing nasa sa 2 million Adams plus. Biofertilizer, 2 plus na. asensado si farmer. Pinilipot nyo ako sir dito sa ano? Sa unit. Yes po. Sige sir. Yan tayo sir. Sige sir. Sige, na kayo sir. Ayan oh, grabe oh. Ito lang ang nakita ko kasi sir na merong manibela. Oo nga, wala nga siyang ano, sa gilid. Dito po naman yan. Dito po yung Ito yung tangke niya, malaki. Ilan yung liters to sir? Ay, ilang ano, yung tawag dito. Ilang ano to sir? Ilang liters na ano? ilang sako ka doon. Oh, yung 1,000. oh, ilang kilo, parang ganyan yung Mga kasya. 1,000 kilos po. 1,000 1,000 kilos. Ilang bag po yun. May ilang bag din. Tapos sa kasya tigil. Sa driver seat nga sir, tingnan natin. Dito mas na-excite yung mga farmer eh. So, ito yung mga driver seat na masok. Wala na yung di ganyan sir eh, di ba? Pwede po kayo. Ay, pwede ba sir? Kaya nga sir. Pwede ba dito? Ayan mga saksi. Gusto yung ano niya, yung hawakan niya nasa sa likod. Yung upuan, ito yung Hanap mo ba ay mataas na kita para sa iyong taniman? Narito na ang bagong teknolohiyang makakapagpataas ng inyong ani ng 15 hanggang 30% increase. di ba, solid? Ang Kasi Sa Scarlac to, Luzon to Mindanao. Hanapin niyo lang po yung Adam po. Kaya Adam po, company. Isang page mo naman sir. di ba? Adam po. Denmark. Sige sir, thank you. Dahil dito, tumataas So yun mga saksi, may nakita kasi ako dito na ano, na rice mill na maganda. Ayan, at spacious siya. Hindi siya matakot sa space pala. Hindi siya maingay sir, oh. Tahimik lang, parang si Mark. Parang si Mark, tahimik lang. So yung mga saksi, ate papakilala sa atin sir, anong pangalan niya? Ako po si Arcel Azucena from Fit Korea Trading Philippines Incorporated. Fit Korea Trading Philippines Incorporated. Sa Facebook page sir, yan din ba yung pangalan? Sa Facebook namin, Fit Korea lang. Fit Korea. Okay, sige, sir. Sir, pwede ma-explain nyo sa amin itong unit nyo, sir? So, bale, ito po yung unit namin. Ito po yung Infinity Rice Mill. Infinity. Bale, tinawag po siyang Infinity kasi pwede po siya sa polished rice, saka pwede po siya sa brown rice. Okay. Paano to, sir? Ilan yung working hour? Working hour niya is 5 hours. 5 hours. Ilan yung napoproduce yung sako? Sa isang oras, nakakapag-produce siya ng 300 kilograms na bigas. Sa isang oras. 300 kilos. Tapos sir, ang ano niya, saan siya napupunta yung ano niya? Lumalabas yung rice hull, tapos yung Dito po yung input. Input. Dito po manggaling yung paray, tapos pupunta siya dito sa hulling process. Ito haling process. Tapos diretso sa conveyor. Tapos ito po yung purity sorter. Dito niya po nililinis. Okay. Tapos dadaan po siya dito sa may bali. Palo siya sa loob. Dito na po yung shifter. Yung shifter niya, tapos dito po yung output niya. Tapos Sa pabali, optional lang din naman to kasi pwedeng wala to. Pwede rin meron. Halimbawa, nagbibenta po kayo ng commercial rice. Pwede siya dito. Pwede itong i-add. Kasi meron naman siyang shifter dito. Tapos titimplahin mo na lang kung yung sa brown, yung brown or puti, magiging puting-puti, ganyan. Ito po kasi adjustable po yung polish. Pwede niyang Stoner tawag din doon. hindi Hindi ba? Adjustable ano. polisher.
Okay. Tapos may distoner na rin po ito. So, yun. Ito sir, pwede mo banggit sa atin yung price? Sa ngayon, wala pa itong price. Kasi, Wala pa yung price. bali, kailangan pa namin ipa-uptick to. Okay. Pero, pag may bibili, available? Available. Available. Mag-inquire lang siguro sila sir. Sa Facebook page ninyo. Lalo na sa mga nagbabalak magkaroon ng rice mill. Small business. Small business. Pwede na silang bumili ng palay, sir. Pwede yung iba kasing customer namin. Bumibili sila ng palay, ginagawa nilang bigas. Kasi mura yung palay. Yung bigas mahal. Mahal yung bigas. Yan ang ginagawa nila. Ayan, mga sir. Meron pa kayo, sir? Meron pa pong machine na pwede natin ano eh? Meron. Korea pavilion kasi ito. Marami. Simula doon sa traktora, simula land prep hanggang post-harvest. Okay. May harvester kayo, sir? Wala pa kami sa ngayon. Wala pa. May drone, sir? Drone meron. Saan, sir? Wala kaming vision. Sayang, drone sana, sir. At sa drone naman namin, meron kaming drone sprayer, tapos tsaka drone saver. Yung drone sprayer, anong tatak na, sir? DJI din? Hindi. DJI. DJI. Meron rin pala available sa inyo, sir? Meron din. Meron mga succeed sa naghanap din ng drone, meron din pala kayo, sir. So, mamili na lang kayo kung saan nyo makakahanap kayo. Sige, sir. Ito, sir, itong ano naman ito, sir? Ito naman, bagong produkto din ng Lewa. Bali ito, malaki naman kung capacity nito. Ay, mas malaki ito kasi. Itong ano naman ito, sir, ilang per hour ang nanin? Nasa 600. 600 kilos per hour. Ito yung sa yung harap ito dito. Ito. Ayun. Ito. Pangalawang polisher. Pangalawang polisher. Tapos, pupunta doon. Hindi, bali ito kasi may kasama na siyang pre-cleaner. Okay. Lilinisan niya muna yung palay bago niya gigilingin. Ito yung sir, di ba? Ito yung kasama niya. Ito. Okay. Ito, medyo hindi naman kalakihan yung space na makukuha. Sakto lang din naman. Sige sir, salamat sir. So yun mga saksi, dito naman tayo sa TYM, sir, tama company. So si sir magpapakilala. Anong company nga ulit po sir? Company namin is Fit Korea Trading Philippines. Fit Korean Trading Philippines. Okay. At ano yung, ito sir, itong mga machinery, pakilala mo sa amin sir kung ano nito sir? So itong Specs. traktor natin is TYM 5825R, equipped with loader and then rotating disc plow. Meron din po siyang 12x12, it means 12 reverse and 12 forward, 4-wheel drive function, and then synchronizer. It means synchro, automatic like car, manual car. Pwede siyang automatic, pwedeng Ano to sir? Ilang horsepower siya? 55 horsepower. 55 horsepower. Ano sir, pag bumili pa kasama na itong loader? Depende sa customer kung need yan ng loader. Pwede. Kung need yan ng pang-araro lang talaga, pwede rin. Pwede rin. Pero pag bibili ng unit sir, may libre bang rotavator? Per units po kasi kami. Per units. Kasi may iba pong company, so hindi po siya kasali. Parang itong si TYM is gawang Korea. 100% made in Korea. Made in Korea, mga saksilo. Ano naman sir ang may pagmamalaki niya sa ibang mga tractors? Ito naman yung makina nito is tinatawag na yung Tier 3. And then eco-friendly yung makina niya. And then malakas sumatak. Sabi ng mga nakausap din namin mga farmers, usually kasi ito yung binigay ng government sa mga farmers natin dito sa Philippines. Hindi kung ito sir, paano yung presyo? Pwede nyo bang mabanggit sa akin? Yung presyo kasi sir, it
depends po yun sa implements na kasama natin. Pero pag walang implements, Pag walang implements po, nasa 1.3 isang unit. parang pupunta rin sir. Yung 55 horsepower natin. Meron po tayong 50 horsepower, cost of 1.1. 1.4. Yes, please. Ang advantage po ng PYM tractor is meron po siyang hydraulic port sa likod at saka sa harap. Yung iba pong tractor is wala. Wala. So Siya may- kailangan pa po nila na palagyan yun ng mga ganun. Hydraulic. Kailangan nila halimbawa backhoe, loader. So need nila ng hydraulic port sa likod. So ito sir, same na rin sir. Sa kabila, same rin lang sila. Yes po, same. Ito lang yung 50 horsepower. Same lang din yung ano niya, brand, pero yung horsepower niya is Ilang cylinder pala po? ito is 4 cylinder, yung 55 horsepower natin. Yun naman is yung 50 is 3 cylinder. 3 cylinder. Yes. Thank you sir. Thank you. May number sir, pwede tawagan. Kung may inquiry kayo, tumawag kayo sa telepono na 922-6518 or 0927-877-9232. Sige sir, maraming salamat. Sige po. Mapapanood natin yan. Ito mga succeeder pala ng Onion. Anong company sir? Sa Bulls. Ah. Pero under din po ng... Bulls. Itong Bulls ma'am, 80 page Bulls din yung pangalan. Yes. Ah, Pero under pa rin siya ng Fit Korea. Fit Korea, okay. Itong ano ma'am, unit na to ma'am, sinasalpak siya sa ano? Sa tractor po. Tractor. Yung, onion Onion cedar po. cedar. Ayan mga succeed. Kung nagtatanim kayo ng onion, yan lalo dito sa Bayambang, Pangasinan. Ganun. So ito yung pwede nyo gamitin. Tapos ano pa yung next ma'am? Onion. So, bago i-harvest yung onion, kinakat na muna yung mga leaves niya. Para malinis na siya pag Okay. Ito na yun. Ito po yung steel cutter. Tapos, Steel next cutter. po, nilalagay din, ginagamitan din sa tractor. Tractor. Ilang ano ma'am, yung capacity ng tractor? Yung 60. Minimum 60. 60 horsepower pataas na yun. Kasi malaki-laki ito yun. Opo. Kasi 90 ang sukat ko. Malaki-laki. Ayun, Tapos ito naman po ang harvester po. ito ang harvester naman ng onion, mga succeed. Ganun din po. Tractor din po ang kailangan. Tractor din ang kailangan. Hindi na sila mahihirapan na magmanual. Pag napuno yun, automatic kayo na sa may sako. Diretso sako. Ay, diretso Aangat sako. siya para... Okay. Kusa siyang aangat. Yes po. Ayun, mga succeed. Sige ma'am, maraming salamat ma'am. So yun, ano nyo lang ang bulls. Ito yung ano nila. FB page tsaka website na rin yun. Yan, dami pagpipilian dito mga succeed. Dito. Ito harvest, ano, rice mill. Coffee rice mill. Sprayer, gawa na Mega SK Industry. So yun mga succeed, nandito naman po tayo sa ProMate Generators and syempre power station nila. Ayan. So syempre papakilala sa atin yan na walang iba kundi si Sir, anong pangalan niya sir? I'm Bobby Encarnacion. Welcome to the ProMate Generators booth. Okay sir. Sir, pwedeng pakilala niyo sa akin yung mga unit nila sir? So ang ProMate po ay kilala sa mga generators. Ito na po yung bagong inverter generators. Meron po kaming sari-saring modelo from 1,000 watts to 3.7, 6,000 watts, 10, at saka 15,000 watts na inverter generators, tahimik, fuel efficient, at malinis po yung kuryenteng nilalabas. Ayun, succeed. At ano pa po sir yung ibang products nila sir? Ang iba pang produkto natin ay ito po, yung power stations.
Ayan. Siya po ay magagamit po natin pag kayo ay mga work from home. Meron po siyang kuryente. Tumataloy na 220 volts kuryente. Ayan. Ayun. Pwedeng pan-charge ng mga laptop Laptop. and mga router. Ayan. Parang malaking power bank, sir. Parang Malaking power bank pero meron 220 volts outlet. And now, dito naman po tayo. Ito naman po yung nilaunch namin na air compressors. air compressor. Ito po ay 165 PSI pero super silent. Tahimik na tahimik, pwedeng pang dentista. Pwedeng pang Ito naman po, sa mga shop nyo, 175 PSI. Napaka-compact, oilless, hindi messy, magaan. Pwedeng dalhin kahit saan. Yun. Yun, no? Promate, air compressor, 150 PSI. 150 pesos. And ito naman po yung ating pressure washers. Pinakamalaki. Pero tingnan nyo po yung power niya, 3,500 PSI. Pwede pong gamitin sa mga poultry natin, piggery, sa inyong mga factory, panlinis na equipment. At talagang malakas po siya, malinis ang kanyang finish. Ayun, mga succeed. At paano naman po sila, sir? Makaka-contact sa inyo, sir? Kontakin nyo po kami sa ayan po, nasa ano po kami, social media, Promate Generators, Facebook. Makikita niyo po kami doon, pwede po kayo mag-message pag meron po kayong produktong interesado kayo. Sir, maraming salamat, sir. Thank you din, and we hope na mag-try kayo ng mga Promate Generators. Okay. Po. So yun mga succeed, nandito po tayo sa Kubota at siyempre papakilala nila yung products nila dito, lalo tong cute na harvester. Sir, pakilala nila sir, itong harvester sir. Ano nito sir? Cute. Ayun, so magandang umaga po sa ating lahat, no? Ipinakikilala ko po sa inyo itong aming combine harvester, DC35 Pro PH. Opo. Ito sir, bakit siya maliit? Parang mini ba? Ganun style? Yes, actually, itong DC35 ay ginagamit siya or mas maganda siyang gamitin pang personal. Personal, okay. Kung gusto nila, kung meron silang sariling farm na na pwede nilang gamitin kahit hindi nila kahit di na mangupahan, Yes. pwede to sir. Yes. So, ilang horsepower to sir? Itong DC35 ay merong 35 horsepower. Tapos ilang cylinder siya sir? Sa engine, in terms of cylinder sa engine, no, meron siyang 3 cylinder. 3 cylinder. So yun, ano to sa bagong model ba niya? Upgrade version siya nung lumang DC35. DC-30. Okay, so yun, mga succeed, kung mayroon kayong, gusto nyo itong ano to sir, saan siya gawa sir, yung Kubota? Itong Kubota ay made in Japan. Japan. Yeah, so Kubota is a Japanese technology. Japanese technology. So yun, mga succeed. And inquire na lang kayo dito kala sir kung siyempre napusuan nyo tsaka nagustuhan nyo to at kailangan nyo ng harvester yan, pwede nila kayo makausap. Sige sir, sa ibang unit natin sir. Sige po. So, susunod natin na ipapakilala sa inyo ay yung pinakabagong teknolohiya na ginagamit sa agrikultura, no? Yun po tinatawag na agricultural drone. Agricultural drone. So, ito pong agricultural drone natin na nandito, ito po ay T20 Pro. T20. Ang kanyang capacity ay 20 liters. Sa spraying and then sa spreading naman ay 25 kilograms. 25 kilograms. Parang 20 liters sa spraying, sir. Yes, sa liquid. Sa liquid. Tapos ilan yung yun, sir, capacity na, o ilang oras siya, ilang minuto na nagpa-fly? Ayun. So, sa average, 7 minutes at kaya niyang i-cover ang 1 hectare. Okay, 7 minutes. Sa isang battery, sir, bago malobat? Yes. Okay. Isang full charge na battery at saka isang full tank.
Full tank. Okay. Dito rin po pala available din sa Kubota, sir. Yes. Kubota, Philippines. Kubota Philippines. At sa aming mga authorized authorized dealers. Sir, ilan yung libre niyang sir? Battery? Ilan battery yung makukuha nila, sir? Ayun. So, bali dito sa drone, meron kami tinatawag na ready-to-fly combo. Merong isang aircraft, may remote, may dalawang battery, isang charging station. Isang charging station. Yes. So, involved na yung lahat. And then, magkano naman, sir, yung price naman niya, sir? So, ang estimated price is ranging from 800 to 900,000. So, kung medyo gusto nila makatipid, pwede nilang... Yes. So, talagang mas makakatipid yung ating mga local farmers sa paggamit ng drone compared dun sa knapsack sprayer. Sige, sir. Ito, sir, yung mga input, pwede mo explain sa amin, sir? Itong mga input sa nakalatag. Pwede naman po. Sige, sir. Ayan, so itong unang implement natin na nandito ay tinatawag na rotary harrow. Rotary harrow. Ayan, so parang malawak siya, sir, no? Ilan yung pwedeng isalpak dito, sir? Na tractor? Ilang ayun, so bali sa tractor kung saan siya kinakabit, pwede siyang ikabit sa 40 horsepower at saka sa 50 horsepower. Okay. Ito, sir, available. Ito, sir, magkano pa yun? Ang estimated cost nito ay nasa 175 to 200,000. Ito, sir, yung nasa likod naman po. Ayan, yung susunod na implement naman ay MS360 or karaniwang kilala sa tawag na corn seeder. Corn seeder. At pwede rin, sir, yung implement na 40 na tractor, 40 tsaka 60. Yes. Pwede naman po siyang ikabit doon sa 40 at saka sa 50 horsepower. Ayan, so sa susunod po na implement ay yung tinatawag na bed former. Originally, siya, rotary tiller siya, and then dinagdagan na lang ng bed former. So itong bed former na to ay kadalasan pinakabit sa 50 horsepower. 50 horsepower. So yun, mga succeed. Ito, to sa Ratadamo, no? Ayan. So, itong pang-apat na implement natin ay yung tinatawag na rotary slasher. So, usually para siyang mower. Taga-tabas ng damo. Taga-tabas ng damo. Ito, sir, yung mower natin, magkano? Bali, itong rotary slasher natin ay estimated price ranging from 170 to 180,000 pesos. Thanks, sir. At ito naman, sir, parang bago itong And then, dalawang nakasakay. Last na display natin dito is yung tinatawag na cassava planter. So, ito cassava planter, ayun, base nga po dun sa kanyang pangalan, nagtatanim siya ng cassava or kamoting kahoy. Ay, ganun, pang kamoting kahoy siya. Yes. Ayun, ito yung mga succeed ko. Naghahanap rin kayo nito. Ito siya yung okay, sige, sir, maraming salamat, sir. Ayun, so paano po pala kayo makakontakt, sir? May number kayo? Ayan, so kung gusto po ninyong malaman yung contact details po ng aming authorized dealer, pumunta lamang po kayo sa www.kubota.com.ph. Sige, sir, maraming salamat, sir. Maraming salamat po. Ito yung mga succeed go traktora naman. Yan, ito yung na-vlog natin nun eh. Yan, meron sa John Deere. Yan, tapos meron pa silang yan, itong traktor na ito ang tapos dito eh. So yun, message na kay Go Traktora. John Deere and Sonalica pala yun, mga succeed. Sonalica. Go Traktora. L4080. Okay. Yun, mga succeed. At syempre, nakapunta na po tayo doon. At natapos na po natin yung mga machinery. So, lahat po ng mga kasuksid natin na nakapanood po nito, mag-inquire lang po kayo sa company nila, syempre.
para mas ma-explain po nila ng maayos. At sobrang dami po dito. Actually, marami pa tayong pwedeng ma-vlogs dito. Pero machineries lang binag natin ngayon. No? And then, yan, sa mga gustong ulit, makapunta dito sa AgriLink. Every year po sila, October. So, pwede po kayo pumunta dito para makapili po kayo, lalo na sa mga seeds, lahat po. Yan, isang beses po sa isang taon pong AgriLink, mga kasaksi. So, yan, maraming salamat po sa mga subaybay mula sa simula hanggang sa pagtapos, mga kasaksi. Ingat po kayo palagi and God bless po sa ating lahat. Let's go!